Ano yung mga works na tinutukoy ni James? Kapag sinabi niyang faith without works is dead, ano nasa isip ni James doon sa salitang works? Ano, ako baga kasi pastor dito yung works na sinasabi ni James is hindi yung Ten Commandments lang, ano, na tinututukan ng mga Pareseo at tinututukan ng mga Jewish nation. Kaya ako pastor naniniwala ko si James ang pinagsasabihan niya dito or ang church na kanya pong pinapayuhan is yung early church na kung saan nandoon sa Jerusalem na andun pa rin yung mga Jewish people, andun pa rin yung mga Pharisees na marahil sila yung mga libo-libong na convert into Christian na kung saan naanuhan pa rin sila dun sa practice na meron yung mga Jewish at yung mga Pareseo. Kaya kung babasahin pastor natin yung medyo taas, binabanggit pa rin niya diyan yung yung law na meron yung mga Jewish people, yung mga Pariseo, yung pag nagkasala, halimbawa, sinusunod mo nga yung hindi ka nga nangangalunya pero pumapatay ka naman. Ganun din 'yon, sabi ni God. Kasi yun yung naiintindihan ng works ng mga ng mga Pariseo at saka ng mga Jewish. Pero yung lalim ng works na ipinapaliwanag niya dito is hindi yun, pastor, hindi lang yung law na meron yung mga Jewish people, kundi nauuwi siya into compassion. Kaya nga yung banggit, pastor, sa 14, di ba? Kung pwede mo bang sabihin sa kapatid na nagugutom, mas walang damit, God bless sa'yo. Sana makakain ka ng mabuti. Sana okay ka lang. O pwede mo bang sabihin yun, hindi yun yung kailangan niya. Ang kailangan niya is yung physical health. Health na pwede mong i-offer sa kanya. In-depth understanding, pastor, about the good works. So kumbaga yung mga salita mo, Marco, parang tumupunta na sa ano. Kasi pwede natin i-discuss to eh. Ano ang faith? Ano ang works? So parang yung mga sinasabi mo, parang pumupunta doon sa ano yung mga works? Na tinutukoy ni James. So, sige, doon muna tayo. Ano yung mga works na tinutukoy ni James? Kapag sinabi niyang faith without works is dead, ano nasa isip ni James sa salitang works? At kagaya ng sabi mo, ang kausap niya dito yung church at marahil yung church sa Jerusalem. Anong mga works ng church sa Jerusalem ang ine-expect ni ni James? Kinakailangan basahin natin yung context po. At dito, Mark Paul, makikita natin yung mga works dyan ay unang-una sa verse 12. Pakibasa mo nga yung James chapter 1 verse 12. Ano sabi po dito? I-bless ng Panginoon yung mga hindi sumusuko sa time ng pagsubok. Kasi pag nalampasan nyo yun, tatanggap siya ng reward, yung buhay na ipinangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. So yan yung unang work na nasa isip ni James. Dapat hindi kayo susuko sa pagsubok. Yan yung unang work. Hindi kayo susuko sa pagsubok, maging matibay kayo. Number 2, James 1:22. Ano yung nakalagay naman sa James 1:22? Sabi niya, gawin nyo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pinakikinggan nyo lang yon, niloloko nyo lang ang sarili ninyo. Okay, so kumbaga yung sa salita yon, hindi lang sila mga tagapakinig ng salita, kundi ginagawa nila yung salita. Yun ang ine-expect ni James na works, Nagbabasa sila ng Bible tapos ginagawa nila. James 1:26, ito matindi ito, Marco. Sabi dito, pastor, kung iniisip ng isang tao na religious siya, pero hindi naman niya kinokontrol ang dila niya, niloloko niya lang ang kanyang sarili at walang silbi ang relihiyon niya. Okay. Hindi So, ibig sabihin, yung kasama yung works, napipigilan niya yung salita niya. Di ba? Kasama yon. James 1:27. Sabi po, ang religion na totoo at walang kapintasan sa harap ng Diyos Ama ay yung tumutulong sa mga ulila at byuda sa kanilang paghihirap at yung pag-iingat sa sarili para hindi mahawa sa kasamaan ang mundo. So dapat daw tumutulong sa mga byuda at saka sa mga ulila. Yun yung kasama sa works yun. James 1:27 pa, ano pa yung dulo?
Yun na pastor, tumutulong sa paghihirap at yung pag-iingat sa sarili Yes. para hindi mahawa sa kasamaan ng mundo. Yes, yung hindi ka dapat nahahawa sa sanlibutan. Okay? Sa Bible ko kasi yung keep from the pollution of the world yun ang nakalagay sa ano. So, marunong sanlibutan, dapat hindi ka nahahawa. At huling-huli, nasa James 2 na tayo, verse 1. Sa iba mga kapatid, since may faith kayo sa Panginoon nating si Jesus, ang Panginoon ng kaluwalhatian, huwag kayong maging unfair sa pagtrato nyo sa mga tao. Okay, hindi raw dapat unfair sa pagtrato. In other words, dapat walang favoritism. So yan yung mga works dyan. Yan ang context ng salitang works. Yes. Nasaan dyan yung obedience sa Ten Commandments? Yun nga, Pastor. Kaya kung titignan natin, Pastor, yung binabanggit ito ni James, na pag sinabi niya na yung faith ninyo kapag walang works is patay, nasan din yung konteksto ng 10 utos. Ang babanggitin siguro nila, Pastor, yung nandito rin sa chapter 2, na kung saan ang binabanggit ay yung nag-iingat, ito yung, ito, basahin ko na lang. Sa verse 9, chapter 2, verse 9. Pero kung tinitingnan niyo yung mga tao na itsura nila na nagkakasala kayo at sinasabi sa law na dapat kayong parusahan, pag nilabag ninyo ang isang utos, kahit na sinunod niyo ang iba pa, guilty na kayo sa paglabag ng lahat ng ito. Yung nagsabing huwag kang mga liwa, sinabi din niyang huwag kang papatay. Kahit hindi ka nangaliwa pero pumapatay ka naman, lumalabag ka pa rin sa batas. Siguro, Pastor, yan yung gusto nilang iparating na about sa Ten Commandments to. So hindi po mga kapatid, inihihiwalay nga niya yung understanding ng mga tao na yun yung naiintindihan ng mga Hudyo, naiintindihan ng mga Pariseo. Kumbaga, Pastor, isa yung sa mga isinama niya para mag-get siya ng mga Hudyo nung panahon ng mga kausap niya. O melo kayo kasi yun yung naiintindihan ninyo. Hindi naman kayo compassionate. Yung sinasabi niyo yung law, hindi ka nga nangangaliwa pero pumapatay ka naman. Kasi, Pastor, kung titignan natin, yung pagpatay, andun yung pagkakaroon ng compassion Syempre pag may iniibig yung kapwa mo, hindi mo siya iisipang patayin. Kasi ang masama kasi diyan, Pastor, ang mga Pariseo kasi may leveling sila ng sin. May leveling silang sin. Meron silang mababang sin, tapos meron silang mas higit pa na mga sin. Kasi na pag gina-acquire nila yun, yun yung talagang masama para sa kanila. Kaya ang titingnan natin dito, Pastor, is hindi nga yun yung mga law na binabanggit hindi yun yung mga works na binabanggit or nasa isip ni James nung sinabi niya yung ang faith na walang works ay patay. Kung hindi, ginagamit niya yon dahil nga kausap niya is Pariseo, mga Hudyo, para maunawaan nila yung gusto niyang idiin na maging compassionate kayo, maging loving Christian kayo. At nasabi pa nga dyan, Pastor, maging merciful kayo. Yes. Mamaya, tingnan natin kung ano yung context ng mercy, bakit kailangan nila maging merciful. Yung sinasabi na kumbaga, anong gamit ng faith mo kapag yung kapatid mo nangangailangan? Tapos wala ka namang gagawin, di mo naman bibigyan, pero sabihin mong God be with you. Anong gamit ng God be with you mo? Di ba? So yun yung word na mercy. Thank you very much.